Tuloy pa rin po ang paluan at bakbakan mula dito sa Philoil Flying V Center sa lungsod ng San Juan. 4 na koponan na titira pagkatapos ng ating elimination round at sila ay maglalaban-laban para sa kaisa-isang pwesto sa semifinals kung saan naghihintay na ang Water Defenders ng kanilang makakalaban at maghaharap po ngayong hapon na ito. Lady Warriors kontra sa Lady Jets Spikers. Lady Warriors 6-4 matapos ang elimination round. 2-8 naman ang standing ng Lady Jets Spikers at pareho maglalaban ngayon sa single round robin quarterfinals. Magandang araw po sa inyo lahat. Salamat sa panonood sa amin sa SNA Channel 23, SNA HD Channel 166, the Filipino channel at online po sports.abs-cbn.com/livestream/PVL at sa premiervolleyballleague.com. Ako po si Eric Tipan kasama si Anne Remulla-Canda at ang ating panel at large ay makakasama natin ngayon si Pauline Versosa. Magandang araw sa inyo ang dalawa. Magandang araw. Exciting day again. At Pauline, alam naman natin na exciting tong laban na to para sa dalawang koponan dahil mabilis lang. 3 laban lang to sa ating quarterfinals. That's right, Eric and Ann. Day 14 na nga mga kapamilya ng ating reinforced conference dito sa Premier Volleyball League. At syempre, ang dalawang teams natin today, actually kakaharap lang nila noong Thursday and today magtatapatan sila muli. Una na nga dyan ay ang Lady Warriors who lost in that match against the Lady Jets Spikers. It was a very important game for them because they were just 1 game away sana from making it to the semis. At para sa ikalawang team naman natin today, ito ay ang Lady Jets Spikers who finally claimed their second win of the tournament against the Lady Warriors in that match. At para pumasundan nyo yung sinasabi ni Pauline, tignan natin yung ating team standings kasi para sa ibaan na hindi pa nakukuha yung ating medyo modification sa ating conference, mula po sa elimination round, nagdagdag tayo ng quarterfinals at tingnan natin yung ating standings where nag-iisa lang po sa taas ngayon ang Water Defenders at naghihintay sila na makakalaban kasi nga 4 dapat ang papasok sa semifinals. That's right. So sa ngayon, na-identify na natin ang dalawang teams na pumasok sa semifinal rounds. Yan ang Water Defenders at ang Power Smashers. Samantalang ito yung binanggit mo, no? We have 4 teams that will advance to the quarterfinal rounds. Yan ang Lady Warriors, Perla Spikers, Cool Smashers, and Lady Jet Spikers. Ngayon, ang mangyayari dito, magkakaroon ng reset ng team standings, itong 4 na teams na ito at ang magiging top 2 teams dun sa maglalaban-laban dito sa bottom 4 teams natin, sila ang mag-a-advance sa semifinals. Well, ito yung sinasabi mo, Ann, back to 0 itong 4 na koponan at 2 lang nga ang aakyat sa semifinals. So yan po ang standings, hindi po nila dadalhin yung kartada nila pagkatapos ng elimination round. So at least maganda po yan, especially sa mga teams na nag-struggle yung elimination round, ano, Ann? That's right. Kasi ngayon, makikita natin na tulad ng sinabi mo nga, no, set to 0, so all on a clean slate. May pagkakataon silang makuha ang mas maraming panalo. Now with their reinforcements, syempre mag-iiba yung dynamics ng laro. So it makes the game a lot more exciting. Well, isa sa mga pinakapaboritong parte sigurado ng ating mga fans aside from meeting the imports, meeting the other players, Pawi, ano? At sino ang makikita nila ngayon? Mga kapamilya, aside from watching our athletes play here in the PVL, we also want to get to know their stories outside of the court. And today, we'll be getting to know Desiree Dadang. Mga kapamilya, panoorin po natin ito. Ng Water Defenders, Dadang dump, yes! Dadang getting that block point. Hindi inasahan ng 5'9" middle blocker na si Desiree Dadang ang biglang pag-usbong ng kanyang volleyball career sa club league kasama ng Lady Warriors. Nag-start ako maglaro ng volleyball since high school. Kasi nung elementary ako, sobrang sakitin ko, sobrang payat ko, parang unhealthy talaga ako. So, nung pinursu po ako ng father ko na mag-try naman daw ako na mga sports fest, sumali daw ako. So doon nakita ng isang teacher ko na parang may ano daw po ako pagdating sa volleyball kasi medyo malaki din daw ako. Produkto ng palarong pambansa si Shishi. Kaya naman agarang napansin ng National University ang kanyang natatanging talento sa sports. Dadang, nice approach. Na-scout ako ni Coach Vince, Francis Vicente. Tapos siya yung head coach ng NU. Sobrang nanibago ako kasi pagdating ko dito, sobrang lalaki ng buildings, konti lang yung kahoy. So parang taong bukid talaga ako.
What an effort by Desiree Dadang blocking Meneses. Ang major na natutunan ko while nasa NU ako is yung patience talaga. Kasi syempre may different characters kayo each player talaga. So yun yung pinaka natutunan ko. Goal! In set number 4, make that 3-2. Valdez with the reception error. At dahil sa kanyang patuloy na pagpupursige, ay matagumpay niyang natulungan ang Lady Warriors na makamit ang back-to-back championships sa V-League. Siyempre, out of my college years talaga, never ako nakasama sa championship. Ngayon na isa ako sa players na nag-champion sa club team, sobrang saya ko, sobrang unexpected ko yung mga nangyayari sa team namin. Pero bukod sa paglalaro, ay busy rin si Desiree sa kanyang day job bilang customer service specialist sa Maynila. Sa ngayon, yung work ko, parang dito ko na-apply yung patience ko, which is natutunan ko nung college days ako. Kasi syempre, hindi natin hawak yung utak ng isang tao. Kung minsan may irate talaga, sobrang galit na galit sila sa'yo. Natitake ko siya as a challenge every day kasi dun ako mag-grow as a person. Ayon sa kanya, hindi birong pagsabayin ang trabaho at ensayo, pero iniisip na lang niya ang kanyang pamilya sa Bukidnon para maibsan ang pagod sa araw-araw. Ilang years na din kaming hindi magkasama, uuwi lang ako for 5 days, 3 days. Ako, syempre, namimiss ko din sila. So sila na lang yung nagiging paraan ko na para maging matapang ako, para maging maganda yung araw ko. Sa ngayon ay nakafocus na si Shishi na matulungan ang Lady Warriors na madepensan ang kanilang titulo at makasungkit muli ng isa pang kampyonato dito sa Premier Volleyball League. Mahal ko tong larong to kasi ito din yung isa sa nagtulong sa akin makapag-college ako. Para sa mga teammates ko, laban lang tayo kasi marami pang next game. Kaya natin to. God is good. Eric and Ann, most athletes here in the PBL want to gain exposure and experience. Pero since nakuha na nga ni Shishi itong dalawang to, she told me earlier that she's just here to pursue her passion. At nakakatuwa no, na may day job na siya, nagte-training pa. I mean, sobrang busy and yet nagagawa niya na paraan yung pareho na mabigyan niya ng oras sa kanyang araw. Ano? Definitely. At syempre, nung college naranasan din nila yan to balance school and to balance playing. Pero syempre, ibang usapan na kapag trabaho na yan pareho. Ano? Now, kung gustong makisalo ng ating mga manonood, Pawi, anong kailangan nilang gawin? That's right, mga kapamilya. If you want to share with us your thoughts and comments, just tweet us your comments and thoughts on our social media accounts for Twitter. That's at ABS-CBN Sports. Gamitin niyo po ang hashtag na PVL on ABS-CBN. At para sa aming Instagram account, that's at ABS-CBN_sports using the same hashtag PVL on ABS-CBN. And if you want to stay updated on all things PVL for exclusive news and updates, don't forget to log on the country's #1 sports website, sports.abs-cbn.com. And of course, Eric and Ann, mamaya abangan ng mga kapamilya natin ang Ronda Cam natin. So earlier I was able to interview our players. Abangan yan mamaya ng ating mga kapamilya. Ito, behind the scenes lang yan. Kung paano nga ba namin ginagawa yung interviews ng mga players. And of course, hindi mawawala mamaya ang ating photo booth dito sa loob ng arena where our fans can have the chance to get a photo with their favorite players. At ang dami na nga nag-aabang nyo sa labas kanina. May nakasalubong ako galing Iriga. And they drove here by land all the way sa Pinoy Flying V Center para nga makapagpa-picture lang. Inatanong niya kung sino ng mga players, itatanong sila, andito na ba sila? Eliza Valdez, sabi ko, hindi ko pa po sure, pero abangan nyo lang po dahil dumadaan-daan yan at meron tayong photo booth kung saan sila pwedeng makisama. No? Tama. At mukhang hindi lang yung fans ang excited, pati yung mga players. Ano? Siyempre, kasi nakakasama nila yung mga fans nila, yung mga taong nagtitweet sa kanila, nakikita nila yung mukha behind the names. So yun po, kung gusto nyo makisalo, sinabi na po ni Pawi yung Twitter, Instagram natin. Diyan lang po kayo, pagbalik natin, pag-uusapan natin yung dalawang games, first and second round ng elimination sa Lady Warriors at ng Lady Jet Spikers. Diyan lang po kayo sa SNA. Yan po ang tinatawag nating protocol na madalas yung nakikita bago magsimula ang laban. Talagang customary yan sa mga
volleyball games. Parehong koponan nagkakamayan bago magbakbakan ang Lady Warriors at ang Lady Jet Spikers po ang maghaharap. Magandang araw po ulit mula dito sa Philoil Flying V Center. Eric Ipan, Ann Rebullacanda, and pag-uusapan natin ngayon yung dalawang meeting ng parehong koponan nung elimination round, first and second. At dito makikita ng mga fans na medyo may gustong bumawi ng isa over the other. Kasi nga, nanalo ang Lady Jet Spikers nung last game nila. Pero nung first game, nanalo ang Lady Warriors in 3 sets. Tama ka dyan. At yun nga, this will actually even out yung posisyon nilang dalawa. While we said na back to zero tayo pagdating ng quarterfinal, syempre iba yung ang momentum at ang pagkapanalo sa'yo mapupuntahan. So ito nga, nung una nilang pagkikita, like what you mentioned, Lady Warriors defeated the Lady Jet Spikers. Naging madali ang larong ito para sa kanila. 3 set lang at nakuha na nila yung panalo. They had quite a good game dyan sa match. And kung makikita natin, medyo malayo ang score, lalo na nung sa set number 2. But despite that, yun nga, nung May 25 naman, kabaliktaran na ang nangyari. Nakabawi na itong Lady Jet Spikers. It wasn't an easy win dahil 5 set ang kanilang ilaro. Pero kahit pa man ganun yung nangyari, it was still a win. It was a good game for the Jet Spikers. Nakabawi sila itong larong ito. At tandaan natin, yun nga lang sa mga nanonood, yung first meeting, 3 sets, walang mga imports yun. Kaya medyo ibang-iba yung flavor noon compared sa second round. Ang nag-top score para sa Lady Warriors, si Myla Pablo, na hindi naglaro nung second round dahil may back problem siya, strained back, ika nga. Pero Myla Pablo nag-warm up or nagwa-warm up currently at baka makita natin siya maya-maya. Pero tingnan natin yung isa sa 4 na players ng Lady Jet Spikers na naka-double digits sa panalo in 5 sets ng Lady Jet Spikers kontra sa Lady Warriors. Si Joy Cases po yan at ang laki ng iniambag niya. Second leading scorer siya sa likod ni Pitoy Sangwang, yung kanilang import from Thailand. Etong si Cases, of course, even during her collegiate days, isa na talaga to sa maaasahang nagpo-pour in ng points sa bawat isang laro. But it was a good performance for her with her 21 points dun sa laban na yan. At syempre yan din ang inaasahan nila na madi-deliver ni Cases sa larong ito. They need people to really bring in the points. Kailangan ng suporta. Whatever rotation you're in, somebody should score the point. And importante rin to para sa Lady Jet Spikers dahil nga ang sama nung standing nila pagkatapos ng first round, 2 wins, 8 losses. And ito mabilis lang, single round robin quarterfinals, 3 panalo lang or 3 laro lang actually. So kailangan mo maka-3 panalo, 2 panalo para makaakit ka sa semifinals. Tingnan natin kung anong plano ngayon ng Lady Jet Spikers. Kanina nakausap ni Pawi si Joy Cases. So Joy, gaano ka-importante yung panalo nyo last Thursday coming into today's quarterfinals? Sobrang importante kasi galing kami sa sunod-sunod na pagkatalo. So parang nag-set siya ng para mapataas yung moral ng team. Tas mas nabalik yung confident each player. So magandang rin siya, parang na-set din po yung mind ng bawat isa. So yun. Alright, so ano kaya yung kailangang ulitin ng Lady Jet Spikers sa game nyo today? I think pa rin, yung service receive namin, mas maging consistent. Depensa, lalong-lalo na. Kasi kung atake din lang, lalabas naman yun as long as maganda yung ginagalaw na depensa ng team, floor defense, blocking, lalo-lalo na service saka talaga, receive. Alright, thank you so much, Joy, and good luck sa game nyo mamaya. Back to you, Eric and Ann. So nadinig natin yun, service receive ang kailangan tutukan ng Lady Jet Spikers dahil kailangan nga nilang pumayo. Sabi nga ni Joy, sunod-sunod talaga yung talo nila. And makikita natin sa standings yun, 2 wins lang after the elimination round. Tama ka dyan. And bukod doon, nagustuhan ko rin na during that interview, yung mga paulit-ulit na sinabi ni Joy Cases were all non-scoring skills. So talagang they're focusing on defense, mapa back row defense siya or net defense. So yun ang aabangan natin siguro para sa Jet Spikers today. At para naman sa Lady Warriors, ito masakit tong time na to sa kanila na nasa quarterfinal sila dahil kung nanalo sana sila nung laban nila kontra tong Lady Jet Spikers, nasa semifinals na sana sila ngayon. May pahinga silang about 6 days bago susunod din ang laro sa ating reinforced conference. Pero andyan na nga po sila at si Michelle Stryzak ang kumamada ng malaki-laking puntos para sa Lady Warriors kahit natalo sila 40 points. That's a PVL record na itinalaga ni Michelle Stryzak dahil nga wala na rin yung kanilang isang import
na si Selimovic because of a hamstring tear, and si Myla Pablo hindi rin naglaro para sa Lady Warriors noon. Tama ka dyan. Very impressive performance for Stryzak in that match. 38 attack points yung kanyang naitala. Meron siyang isang block, meron siyang isang ace. At syempre, inaasahan ng Lady Warriors na ganito rin ang maipapakita niya. Kung di man siguro ganito kataas, at least ang mataas na performance ang kailangan nila. Especially dahil hindi na sila kompleto in terms of reinforcements. Well, alamin natin na kanina nakausap naman ni Pawi sa kabilang panig si Michelle Stryzak. Tingnan natin, pakinggan natin yung plano ng Lady Warriors sa laban na ito. So Michelle, in your last game, you were able to score 40 points. Can you tell us how you were able to get into that scoring zone in your last game? I thought Bobby did a great job of finding a set that I was very comfortable with, like both in the front row and the back row. And then I just had a lot of attempts, so they were bound to score. All right, so what do you think the team needs to do in order to bounce back today? I think we need to limit our errors and stop their outsides. I think that'll be the key to the game, is just us taking control of the match. All right, thank you so much, Michelle, and good luck in your game later. Back to you, Eric and Anne. Well, salamat Pawi. Errors, bawasan dahil yun daw nakasakit din sa kanila siguro nung last game. 5 sets, inabot sila and talo pa rin sila sa Lady Jet Spikers. Tama, at bukod doon, yung isang nakita rin natin during that match, si Stryzak lang ang pumuntos ng double digit with her 40 points, but no other player in the lineup actually nakapuntos ng double digit. So yun yung hahanapin natin today. Lessen their errors, and at the same time, we need more players producing the points. Ito na po, quarterfinals po tayo sa reinforced conference ng Premier Volleyball League mula dito sa Philoil Flying V Center sa lungsod ng San Juan. Ang ating pong DJ Louie ang magpapatugtog at magpapasaya sa mga fans, samantalang ang Lady Warriors at ang Lady Jet Spikers ang maghahatid ng aksyon. First set po, susunod na dito lang sa SNA. Presenting our national officials for this match. First referee, Mr. Fernando Velarde, national referee. Second referee, Mr. Erlindo Eusebio, national referee. And now, let us welcome our Lady Warriors of Bacardi Sweat. Let's start off with their team captain, number 12, Giselle C. At number 3, Jessie De Leon. Number 7, Jeanette Panaga. Number 8, Maricar Nepomuceno. Number 18, Myla Pablo. And our guest player from the USA, number 4, Michelle Stryzak. Libero, number 5, Melissa Gohing. Head coach, Mr. Romel Abella. Calling on our Lady Jet Spikers of the Philippine Air Force. Team captain is number 12, Joy Cases. At number 4, Iyari Yonko. Number 7, Airwoman First Class, Wendy Ann Semana. Number 16, Airwoman Second Class, Angel May Antipuesto. Number 17, Airwoman Second Class, Josemer Tapik. Our guest player from Thailand, number 3, Pachari Sangmuang. Libero is number 5, Airwoman Second Class, Mary Ann Balmaceda. Head coach, Technical Sergeant, Jasper Jimenez. This is match number 30. Ito po ang starting lineup ng parehong koponan. Walang pagbabago. Iisa sa Lady Jet Spikers, head coach Jasper Jimenez, kontento sa kanilang performance yung panalo nila sa team na rin na ito. Na nagbago ng starting lineup si Coach John Abella
nag-switch ng konti. Jessie De Leon gagawing starter today. At syempre available na si Myla Pablo kaya papasok siya. So uupo muna or starting off the bench si Desiree Dadang and si Elaine Casilad. Tingnan natin kung paanong simulan nila dito. Syempre kailangan nilang mas maganda-ganda dahil nung first set nung last meeting, talo sila 25-19 kontra sa Lady Jet Spikers. Maaaring maging maganda rin itong changes na to, no, for the side of the Lady Warriors dahil hindi din natin alam kung in-anticipate itong change na ito ng Jet Spikers. So let's see. Offhand, maganda yung paumpisa ng Lady Warriors. Kaya ni Pumuseno, 7 points nung kanilang huling laban. Nakapuntos doon at nauna na sa scoreboard ang Lady Warriors. Pero ang tanong ko sa iyo, Andito, gaano kalaki yung pagkawala ni Edina Selimovic? Ayun, nakita niyo yung block ni Michelle Stryzak sa lineup. Middle blocker si Selimovic, hamstring tear during practice. Hindi na siya available the previous game and in this game para sa Lady Warriors. Well, for most part of it, syempre, mas matagal nakapaglaro itong Lady Warriors na wala yung kanilang reinforcement. So kahit pa paano, gelling, movement-wise inside the court, nakasanayan na nila ito. It's a good addition that they have at least one reinforcement in Stryzak on the floor. But definitely, the presence of Selimovic would have helped, lalo na sa height. Ibang bilis pa rin ang galaw yan, But we'll see. Maganda ang kanilang umpisa sa ngayon. Parang wala lang, ha? So parang nasinta kagad tayo sa ingay nila. Kailangan mas maingay tayo dyan. Okay, ha? So, receive tayo. Kailangan nyo magsalita dyan. Napakaagang timeout ni Coach Jasper Jimenez dahil nga hindi niya nagustuhan yung simula nitong Lady Jet Spikers, puro error. Nabanggit na ni Joy Casas kanina, kausap si Pawi Versosa. Service reception, tututukan nila pero so far, 4-0 to. Hindi naman lahat ng 4 points na yun service reception errors, pero may attack error si Toy Sangmuang or Pitoy Sangmuang ng Thailand, yung import nila. And then, mga puntos ni Stryzak sa blocking, ni Kaine Pumuseno sa kanyang attack. Pero finally, unang puntos ng Lady Jet Spikers sa service error ni Giselle C. Yan po yung 39-year-old import ng Lady Jet Spikers, si Pitoy Sangmuang. Parte din ng national team ng Thailand, women's national team. Sangmuang, push. Kuha ni Pumuseno, back set, Stryzak blocked by Anti Puesto. And bigla-bigla din naman yung pag-turn around pagkatapos ng timeout ni Coach Jasper Jimenez. Tama ka dyan. It was that error mula kay Giselle C, that service error na nagbigay ng momentum dito sa side ng Jet Spikers. Let's see if they can continue it. Malakas ang kanilang front line ngayon, Erin. May balita sa atin si Pawi Versosa. Puntahan natin. Pawi? Eric and Ann, kanina nga nabanggit natin na nakagawa ng 40 points itong si Michelle Stryzak in their last game against the Lady Jet Spikers. At nakwento nga sa akin ni Michelle kanina that she actually had no idea she was scoring that much when she was inside the court. According to Michelle, attempting, converting, and scoring were the only goals inside her head in that match. But aside from her commanding presence on the court, sinabihan pa rin ni Coach Romel Abella ang Lady Warriors na they can't be too dependent nor reliant on Michelle. He still expects a lot of contribution from his players, lalo na hindi na daw sila high school players. And so as they play their first game here in the quarterfinals, resiliency talaga yung mindset na gustong ipamalas ni Coach Romel sa Lady Warriors as they bounce back against the Lady Jet Spikers. Eric and Ann? Salamat, Pawi Sangmuang. Yes! Pero balikan natin yung report ni Pawi, in the zone, si Stryzak, hindi niya namamalaya, naka-40 na siya, Pero yun yung maganda doon, You just keep on attempting. Pag binigyan ka ng bola, susubukan mong makapuntos. And in her case, of course, with her height advantage and experience as well, naging maganda ang kanyang na-produce in that last game. Stryzak, maganda yung floor defense so far ng Lady Jet Spikers. De Leon, hindi na iangat ni Nepomuceno pagkatapos na block ni De Leon. At bigla lang, parang isang kisap mata, 5-point run naman ng Lady Jet Spikers to take the lead away pagkatapos silang arangkadahan itong Lady Warriors ng 4-0. Tama, dito sa game na to, bawal kumura. Because, if we will look back, the first match,
nakuha ng Lady Warriors in straight sets. The second time, they went up against each other, nakuha naman ng Jet Spikers. So definitely, itong game na to, ito yung redemption game ng bawat isa. I'm sure parehong koponan talagang tatrabahuhin na makuha ang panalo ngayon. De Leon na kapuntos para sa isang tie. 5-all set number 1. Antipwesto. C. There's a net violation. Giselle C pababa. Sumabit sa net. Ang lapit din ng first ball. Halos nasa ibabaw na, nasa gitna na. Kaya si Giselle wala nang magawa talaga. And better control of their first ball this time. Free ball papunta sa Lady Warriors. Trizak C. Pumunta kay Myla Pablo. Parang wala man lang signs and back problem para kay Pablo. None at all. And very, parang relaxed yung kanyang approach that time. She made it look very easy. 6-all as both teams mukhang nakakuha na yung kanilang rhythm dito sa first set. Ang ganda naman nung palo ni Antipwesto. So far, Semana has been in sync with her attackers dito sa first set. A very good connection so far. At yun nga, coming from a big lead itong Lady Warriors, tulad ng sinabi mo, bigla na lang umabante itong Jet Spikers. And it's all about the consistency in terms of how they're moving. At binanggit ni Casas kanina during the pre-game interview, ang focus nila hindi lang opensa. It's all about the non-scoring skills really. Yung kanilang back row defense, ang kanilang blocking. And napipilitan ang Lady Warriors na puwersahin. Ayun na nga, outside yung palo ni Myla Pablo. 2-point lead para sa Lady Jet Spikers pagkatapos silang mabaon sa simula ng set 4-0. Single round robin quarterfinals. Ibig po sabihin nun, isang beses lang maglalaban-laban tong 4 na koponan, yung may pinakamataas na standing o win-loss record pagkatapos ay aangat para makasama yung dalawang teams na nasa semifinals na nagpapahinga ngayon. Ang Water Defenders at Power Smashers. At Power Smashers, napakaswerte ng nung last day nila. Dahil ang daming factors na kailangan mangyari para sila makaabante. Kailangan manalo unang-una ng Lady Jet Spikers at then kailangan pang manalo ng Cool Smashers para matanggal ang Lady Warriors at ang Perla Spikers sa semifinals. Tama ka, very complicated. So, sobrang swerte yung nangyari para kila Coach Nes Pabilar at the Power Smashers para sila ang umangat at mag-waiting sa semifinals. Tingnan natin yung huling aksyon. Janet Panaga, good block. Parang may lifting na itinawag doon dahil sa dibdib saka sa kamay tumama ng So far, none of these teams are letting the other take a big lead. Kaya lang, pangit ang unang first ball for the Jet Spikers. Pangalawang free ball na to ng Lady Warriors. Pablo at hindi tumawid sa net yun. Ball was a bit low. Look at this. Ganda sana nung beaten ni Giselle C. Pero yan, sa net lang talaga tumama yan. Balik sa 2 puntos, kalamangan ng Lady Jet Spikers na ngayon. And maganda yung nilalaro nila, in the first set, antena, tumama yung palo ni Myla Pablo. At nakita naman ang ating first referee si Fernando Velarde. Look at that. Pagkalon, she aimed for a down-the-line shot, but clearly it hit the antenna. After nung unang palo ni Myla Pablo, kung saan akala natin parang okay naman, 3 straight attack errors for Pablo. There's Casas. Gohing, inangat. Pablo ulit. This time, off-speed na lang. Para panigurado muna. Casas. Tip. Pablo nandoon. C. Trizak. Back row. Ganda. Good distribution from C. And look at the form ni Michelle Trizak. Was a member of the U.S. Girls Youth National Training Team 7 years ago. Casas. Gohing. Ganda ng pwesto dun. Trizak again. Tip.
Cases. Cases ulit. Medyo nagsisipag si Cases dito. Going ang sumalunod. And Myla Pablo ulit from the back row. But Pablo that time, mali yung pwesto na, she was under the ball. Dala rin ba to, Ann, para sa mga fans ni Pablo? No? Dala rin ba to nung ilang araw niya rin, ilang games na nawala siya because she was recovering from the back problem? Possibly. So, ngayon, syempre, may konting adjustment pa yan. Because iba ang training, iba yung actual game. But so far, we've seen good attempts from Pablo. Yun lang yung consistency, yung wala pa. Yonko. Good pick sana para kay Abando. Pakinggan natin yung ating live stream panel, si Alfred Valbuena and Cassie Gormley. Yes. Nakukuha nila yung talo niya, check nila yung bola, as in basadong-basado. Yes, hindi na lang na puro patay ng galing sa street stack. Nasa-check na rin nila. But right now, we have Panaga at the service line with the score at 9-11. Passes on the receive. Semana sets up topic, but it is still alive. Grabe mga receives, mga liberos coming from both sides. Ganda na save nila kasi. Semana trying again, this time topic connects. What a play coming from the Lady Jet Spikers. Talagang ang galing magbasa niya si Mana sa mga ganun ng rallies, eh, no? Madaming mga blockers na nasi-fake niya, making it easier for her Spikers. Kita mo yun, one man na lang bumantay doon. Or hinabol na nga lang ng Spiker na yung block point, eh. And right now we have Antipuesto getting a soft touch. Michelle Strizak, ginagamit ang kanyang height na una sa bola na yon. Going again, grabe, she is... Well, kung nanonood po kayo ng ating live stream o hindi nyo pa nasusubukan, yan po yung maririnig nyo. Again, si Cassie Gormley and Alfred Valbuena. Punta po kayo sa sports.abs-cbn.com/livestream/PBL. Kung gusto nyo po matry yung live stream with yung 3 different views, net view, wide view, and zone view. So mamimili pa po kayo kung paano nyo gusto panoorin yung quarterfinals. Net violation kontra kay Jessie De Leon. At ito ang pinakamalaking kalamangan ng Lady Jet Spikers at 4 points. 13-9. Ang nagiging problema lang ngayon ng Lady Warriors, really mostly errors. Kaya nakakuha ng ganitong kalamangan ng Jet Spikers. But not taking away any credit from the Jet Spikers. They've tried actually. Talaga nakikita natin yung effort sa kanilang depensa. And they're also trying to find ways to execute plays. At yun nga yung pinag-uusapan kanina ng Cassie tsaka ni Alfred. Itong si Semana really makes her attackers look good. Yun, bagsak ng bola. On the line, kitang-kita. And going back to your point, Ann, about Semana. No? Yes, she's made yung kanyang mga attackers, Cases, Antipuesto, even San Muang, extremely valuable in terms of kung saan sila. Spread niyo yung wealth. Kaya nahihirapan din dumepensa itong Lady Warriors. Pero Lady Warriors with 2 straight points. And they are within 2. Pagkatapos malamangan ng 4 ng Lady Jet Spikers is Wendy and Semana. Dating Lady Tamaraw under Coach Nes Pamilar, who is now the head coach of the Power Smashers. Mababa yun para kay Pitoy San Juan. 12-13. It was also a little bit far from the net. Dahil si Pitoy kaya niyang kumuha ng bola even if it's a tight set. Good reception. But a better block. Buhay pa ang bola. Excellent floor defense para sa Lady Jet Spikers. Strizak. Oh, wow. Balmaceda. Super dig. Balmaceda ang mag-aangat ng bola. Sang Muang babawi. Lumusot. Nakuha ni Pablo. Eto si Kai Nepomuceno with a tip. Balmaceda ulit. Sang Muang. Oh, yes! Toy Sang Muang. At si Balmaceda, yung dalawang yan, talagang grabe yung trinabaho in the last 30 seconds. It's all about having very good defense. In that case, ilang beses nilang nakuha ang bola. They kept the ball alive. So, of course, talented attacker there, but also credit that point to their defense. Going Nepomuceno. Free ball, una. Na pagkakataon para sa Lady Jet Spikers. Yari Yonko, miss hit. But it's still a point there. Pati si Yari natatawa. But they'll take it anyway.
Ganda ng angle at yan, nakita nyo nga na halatang hindi sadya yung paalo na yon at yung angulo. Nepomuceno, solid block. Antipwesto, ang galing sa depensa so far para sa Lady Jet Spikers at naibalik nila yung pinakamalaking kalamangan at 4 points. 16-12 dito sa set number 1. Ang aksyon po dito sa quarterfinals ng Reinforced Conference ng Premier Volleyball League hatid sa inyo ng Ribisco, making delightful moments possible anytime, anywhere. At ang fans po ng Lady Warriors, todo cheer para sa kanilang koponan dahil nga dito, ang ganda ng simula, pero pagkatapos nun nagtumindi ang laro at depensa, lalo na itong Lady Jet Spikers, Erica Alquino. Ay, sa pinakakanan, nanonood ng laban dito sa ating Premier Volleyball League. Phil Kainglet Cayetano, Sola Alvarez ng Lady Warriors. Sang Juan, going may dig pass. Stryzak, sacrificing her body para makuha yung bolang yon. Palakpakan naman talaga yung fans ng Lady Warriors dito sa Pinoy Flying V Center. Pero hindi talaga nila matawaran yung husay ngayon ng Lady Jet Spikers. And tama ka dyan. At ito lahat, again, I keep on saying this, very talented attackers ang meron nitong Jet Spikers. But today, the way they're playing, I'm crediting the points to the kind of defense and the kind of coverage that these girls have. Both back row at saka net defense. Ilang beses na nating nabanggit, kung pumapalo itong Lady Warriors. Kung hindi man nabablock, merong touch from the blockers. Cases, well actually Balmaceda, doon natin simulan. Mayan Balmaceda, ang ganda ng nilalaro. Pure defense yung kanilang libero. Cases sumasalo din, nagdidig din. At kahit si Semana, ilang digs din yan. Back row attack, Pablo. Ayun si Cases. Semana, Abanto. Sangmuan. Oh wow, pancake save, Giselle C. Free ball para sa Lady Jet Spikers. Semana. Yari Yonko, wow! Great execution of that play. 6-point lead. Pinakamalaki ito para sa ating Lady Jet Spikers kontra sa Lady Warriors. Timeout, Coach John Abella. Puntahan natin ang Lady Warriors. Hey, again, coming from the technical timeout, told you we needed to get a point. Just to break their momentum. We did it. They've gotten 2 points from us already. Right? So we need to stop their momentum. Good pass. Let G decide what play she's gonna be giving us and then swing. Swing. No roll shots, no tips. Swing. Well, susubuko yung translate yung sinabi ni Coach John Abella. Swing. Parang palo, no? Walang tips, walang push, walang swing. They're going Palo. more for power this time around. And why not? Kung titignan natin yung kanilang frontline, nandyan si Stryzak. So, meron silang pagkakataon makakuha ng punto. He's been one of their top scorers, very consistent in terms of offense. Pero ang blocking ng Jet Spikers, Eric, hindi nagbibiro si Joy Cases nung sinabi niyang nag-focus sila on blocking and defense. Mga non-scoring skills talaga, no? That's exactly what we're seeing right now. 7-point lead, pinakamalaki na to para sa Lady Jet Spikers. Wala na talaga sila pinapalampas dito. Balik na naman yung bola sa depensa ni Antipwesto at ni Sangmuan. Tip and counter tip. Yari Yonko. Wow! This is a totally different Lady Jet Spikers from what we saw in the last 10 games ng elimination round. Exactly. At yun nga, no, ang maganda sa nakikita natin sa Jet Spikers ngayon, it's not just one person scoring the points, but you'll see at the net, Yonko and Antipwesto both always getting a hand, no, at the offense of the Lady Warriors. Serve malakas para kay Semana. So yun, dun lang nakakuha ng puntos in a while itong Lady Warriors. Ito ang kalamangan ng Lady Jet Spikers, Michelle Stryzak serving. Good serve. Yonko, medyo ganadong-ganado pero pinatikim si Yonko ng depensa rin itong Lady Warriors. Pablo at si De Leon nagsanib sa net. Sabi ni Myla, it's about time. At that was a solid block. So 2 straight points para sa Lady Warriors. Balmaceda, better reception this time.
Oh, hindi nagka-connect doon si Semana at si Sangmuan. Ito si Casilag. Balmaceda nakaabang. Semana. Balik kay Sangmuan. Gohing. Set para kay Pablo. Nasa likod niya yung bola. Balmaceda. Semana. Balik ulit kay Sangmuan. Oh, single lady block. Casilag. Yes! You have to like the response of the Lady Warriors kung fan ka ng Lady Warriors, ano? Kanina, hindi masyadong threatening ang kanilang presence at the net. But now, you will see very consistently the block from Pablo earlier. Ito, ngayon, may block ulit si Casilag. Casilag, oh. 3-point run para sa Lady Warriors. Yonko may block pero may depensa sa likod. Pablo ulit, susubok, yes! 4-point run, bigla din lang para sa Lady Warriors. Mapipilitan si Coach Jasper Jimenez. Tumawag naman ang kanilang timeout. Pakinggan natin ang Lady Jet Spikers. Okay lang yan. Apat yung binigay natin. I-break na natin yung momentum. Ha? Sige lang, wala na yun. Wala na yung service natin na point. Okay? Kapitan natin to. Isang magandang receive. Hindi sumabot yung ano natin. Receive natin. Pabutin natin. Pagkatayin natin. Pagpalo ni Pitoy, coverage. Okay, ready ka. Pwedeng ibigay kay Pitoy. Pwedeng ibigay sa'yo. Nasa gitna ka. Nasa harap ka. O sige, pagkatayin mo. Pabutin mo para makakuha ng blocker si Angel, ha? Yes, DJ Louie ang kasama natin dito sa Philoil Flying V Center sa quarterfinal matchup ng Lady Warriors at ng Lady Jet Spikers. Itong si Pitoy Sangmuan, ang nickname talaga niya is Toy. Pero sabi ni Pawi Versosa kanina, P daw, P-I, is ate in Thai. Kaya P-Toy, ate Toy. It's a form of respect calling her that. Of course. Oh, mababa yung tapik ni Casilag. Actually, yung pagpasok ni Casilag, nawala siya sa starting line. Pero yung pasok niya in the middle of that run ng Lady Jet Spikers, magandaan, dahil naka 4-point run naman ang Lady Warriors. And alam mo, itong, yun nga, may nakikita tayo mga players that used to be part of the starting six have to step down para sa reinforcements. Ang maganda dyan, alam mo na meron at meron kang huhugutin from the bench na talagang magde-deliver. And in this case, minsan yung spark plug na ganyan yung kailangan mo, yung biglang pasok at biglang mag-turn ng momentum on your side. Contribution ka agad. Papasok si Phil Kainglet Cayetano para dito sa Lady Warriors, service specialist at dating leader ng Lady Eagles. Kapanahunan niya naglalaro sa Ateneo in the UAAP. Good serve, underhand set tuloy para kay Semana. Tapik mula kay Cases. C, punta sa kabila, Casilag. Ang ganda ng buwelo. Solid tong run na to. From down 8, tatlo na lang ang hinahabol dito ng Lady Warriors. 5-point run. Hindi mapigil-pigilan kahit nag-timeout si Coach Jasper Jimenez. Whatever it is they're doing, they have to be consistent. It's, of course, the husband of Phil. Very supportive husband yan, oo. In the games, watching Antipuesto. Cases, tapik. Point for the Lady Warriors. Now, even all the luck, yung napupunta sa side ng Lady Warriors at this point in time. But there was no touch. Walang touch. Walang touch doon. And right now, it is a 6-point run already para sa Lady Warriors. Nakita niyo papasok si Lilet. Mabayad para sa Lady Jet Spikers. Cases papalo. Oh, finally, naputol. Yung napakahabang run ng Lady Warriors sa palo ni Cases. Just what they need at this point. Alam mo minsan, Eric, even if you have this lead, katulad ng meron yung Jet Spikers, if yung momentum at yung pag-score tuloy-tuloy dun sa kalaban mo, kahit papano, nakakasira yan in terms of how you're moving, how you're playing. Maganda yung nabawi agad ni Cases yun. Tapik also, sinundan pa ng isang puntos. Over-receive ni Gohing. Ka-error tuloy sila. 2 straight points para sa Lady Jet Spikers. May timeout ang Lady Warriors. Talk it out. You have to. Coach. All right. Anyways, let's go. 4 points again. 1 pass. Weak service. We can pounce on it. All right. Again, pass. Very important. And then we need the block. Malalaki naman yung blockers natin, so pwede mo sabayan yung middle mo. Hey,
Well, 2-point run lang yon dahil 2 points or within 2 points na itong Lady Warriors sana. Pero nakasagot nga ng dalawang straight itong Lady Jet Spikers. Pero ang masakit doon, 23-19 ang score. Ang dalawa na lang kailangan ng Lady Jet Spikers para tapusin itong first set. And I think yung magiging challenge for the Lady Warriors in this case is andyan si Cass. Malakas ang frontline ng Jet Spikers. Casses, Tapik, and Yonko in front. Good recovery para kay Casses. Yonko. Ganda nang nilalaro ngayong first set. Semana, saan pupunta? Balik kay Casses. Stryzak. C. Punta kay Pablo. Pablo. Pabayad. Casses. Stryzak over-receive. Pero good floor defense ni Panaga. Ito si Tapik. Oh, nice placement ni Giselle C. Ayan, yan ang strength ng mga setters, yung peripheral vision nila and court sense. In that case, nakita ni C, nakababa na on the floor na yung kanyang mga teammates. Just look at that. Sakto-sakto. Oo. Parang nilagay talaga. Parang dinakot yung bola, tapos nilagay na lang. 3-point lead pa rin para sa Lady Jet Spikers. 20-23. Casses looking for a set point. Pablo. Wow! Baila Pablo. Pagkatapos ng series of errors, nagbabalik yung gana niya at lakas. It was a shaky start, meron siya mga puntos, but some errors here and there. But the latter part of this first set, much better movement and performance from Pablo. Ito, dalawa na lang hinahabol ng Lady Warriors. 21-23 first set. Semana, punta kay Tapik. C, back row Stryzak, block ni Tapik, and again, Tapik. Ang sipag sa depensa, sila ni Antipuesto. Ang ganda ng nilalaro nila at the net in this first set. Good call for Tapik. Still stay at the net. Talagang binantayan niya kahit na back row defense na yun. Pablo. Outside, and doon nagtatapos ang ating first set. 2 straight points ang sagot ng Lady Jet Spikers sa mini run ng Lady Warriors at nakuha na ng Lady Jet Spikers ang first set. 25-21 kontra sa Lady Warriors.